The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na umuwi sa probinsya para magbisita iglesia, kung saan napadaan siya sa isang abandonadong simbahan na nababalot ng kababalaghan. Ako si Jenna at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Tandang-tanda ko na magmamahal na araw iyon at inaya kong sumama ang aking kapatid na si Melissa umuwi sa probinsya. Matagal na kasi kaming hindi nakakabisita sa aming lola. Sa unang gabi pa lang namin ay napagdesisyonan namin ni Melissa na magbisita iglesia sa mga simbahan sa aming probinsya. Gusto din kasi namin malibot ang aming bayan na ilang taon naming hindi nauwian simula nang mamatay ang aming mga magulang. Sobrang bata pa ni Melissa noong huli siyang nakapunta dito, kaya hindi siya pamilyar sa mga lugar at tradisyon dito. Kaya naman agad kaming binalaan ng aming lola na mag-ingat at huwag masyadong lumayo sa aming bayan, lalo na't malapit na ang mahal na araw. Isa sa pinaniniwalaan kasi sa amin ay may isang simbahan di umano na nagpapakita tuwing mahal na araw. Nababalot ng misteryo ang simbahan dahil bigla daw itong naglalaho matapos ang Semana Santa. Nung una ay hindi pa ako naniniwala at naiisip na panakot lang ito. Ngunit madami ang nagsasabi na nakapunta sila sa simbahan at nakakita ng baliktad na krus kung saan ibang tao ang nakapako dito. Kadalasang nabibiktima nito ay mga dayuhan at mga naliligaw. At mismong lola namin ay nakapunta na daw dito. Kinabahan ako sa aming paglilibot ni Melissa dahil hindi naman kami pamilyar sa lugar na ito. Ngunit inasar lang ako nito na masyado daw akong matatakutin. Hindi lang din ako komportable sa mga kababalaghan, lalo na sa mga araw na patay na si Kristo. Kinagabihan bago kami magbisita iglesia ni Melissa ay plinano ko na ang mga dadaanan naming mga simbahan. Dahil 7 lang ang simbahan sa aming bayan, ay 2 istasyon ng aming dadasalan kada simbahan. Nagpatulong din ako kay lola para mas tama ang aming daan. Pinaalalahanan kami ni lola na mag-ingat sa labas at baka gabihin na kami. Sakto din kasing maraming nagpepenitensya sa daan at iba't ibang tao din ang nagbibisita iglesia. Umaga kami umalis ni Melissa at halos inabot na kami ng hapon, ngunit hindi pa kami tapos. Sobrang daming tao kasi at dahil kailangan nilalakad ang pagbisita iglesia ay hindi kami nakakausad agad. Nang papunta kami sa huling simbahan ay paggabi na at madaming tao sa daan. Pagod na din kami at gutom na dahil sa buong araw ng paglalakad. Nagpasya si Melissa na wag nang makisabay sa dami ng tao at maghanap na lang ng ibang simbahan na pwedeng dalawin. Sumang-ayon na lang din ako at naglakad na kami sa hindi mataong lugar. Nang magdilim na ay wala na halos tao at nakakita kami ng simbahang tila walang laman. Natuwa kami dahil matatapos na namin ang bisita iglesia at nalimutan namin ang bilin sa amin ni lola tungkol sa misteryosong simbahan. Habang papalapit ay napansin naming tila wala ang mga istasyon sa labas, kaya naisipan naming pumasok sa loob at nagulat kami sa aming nakita. Tila may isang nakakahilakbot na imahe sa dulo ng pasilyo ng simbahan. Para itong isang rebulto na nakakatakot na anghel at papalapit ito ng papalapit sa amin ni Melissa. Tumakbo kami papalayo
Ngunit biglang nagsara ang pintuan ng simbahan at napatigil kami. Habang lumalapit ang estatwa, ay naghahanap kami ng pwedeng labasan ng aking kapatid. Doon namin napansin na ang mga imahe ng istasyon sa loob ay tila nababalot ng kasalanan at ng mga demonyo. Agad kaming tumakbo nang mapansing may isang pintong bukas. Ngunit biglang nadapa si Melissa habang kami ay tumatakbo at tumama ang kanyang ulo sa simento. Bala ko na sana siyang balikan nang mapansing hindi na siya gumagalaw. Umiiyak akong nagdesisyon na balikan na lang siya at humingi muna ng tulong sa labas. Paglabas ko ng simbahan ay agad akong humanap ng pwedeng makatulong sa akin. Sa kasamaang palad ay dahil tinahak namin ng daan na onti ang tao, ay wala na akong naabot ng pwedeng makatulong sa akin. Dun ko naalala na biglang naglalaho ang simbahan. Kaya naman dali-dali akong nagdesisyon na bumalik sa loob ng simbahan kahit ako lang mag-isa. Tinapangan ko ang aking sarili para mailigtas ang aking kapatid. Nagsisisi ako na hindi kami nakinig kay Lola at hinanda ko ang aking sarili kahit na ako ay sobrang matatakutin. Pagpasok ko sa simbahan ay nakita ko ulit ang mga nakakatakot na imahe sa mga dingding. Isa sa nasabing teorya nila Lola ay may samaligno daw ang pinanggalingan ng misteryosong simbahan dahil lumalabas lang ito tuwing patay na si Kristo. Dahan-dahan kong binalikan ang aking mga dinaanan sa kagustuhang makita agad si Melissa. Kinabahan ako dahil hindi ko ito makita kung saan ko siya iniwan. Maya-maya ay nakarinig ako ng umiiyak at natuwa akong inaakalang si Melissa iyon. Ngunit ang nakabaliktad na krus ang tumambad sa aking harapan at agad akong napasigaw sa takot. Sa pagkasindak ko ay bigla akong napapikit at napadasal na lang. Pagdilat ko ay biglang naglaho ang imahe at nakita ko si Melissa na nakahandusay sa sahig. Agad kong niyakap si Melissa at tinulungan siyang tumayo. Sinabi ko sa kanyang taimtim lang kaming magdasal habang lumalabas at hindi na magpapakita pa ang mga nakakatakot na imahe sa amin. Nang makaalis kami ng ligtas, ay agad namin itong ikwinento kay Lola. Simula nun ay nagsisindi na kami lagi ng kandila sa bahay at mas tumatag ang aming pananampalataya sa Panginoon. Hindi na muli pang nagpakita sa amin ang misteryosong simbahan at sinigurado naming hindi na kami dadayo sa simbahan na hindi naman kami pamilyar. Naging mas matapang na din ako sa aking pananampalataya at lagi nang nakikinig sa aming Lola. Dahil kung nakinig kami sa kanya, ay hindi kami mapupunta sa misteryosong simbahan na nababalot ng kadiliman nung kami ay umuwi sa probinsya para bisita iglesia.